Magandang araw mga chinggu, and for today's video, tara, samahan nyo kaming manguha ng bayoko ngayong gabi. Sinamahan nga pala namin ni Mare na manguha ng bayoko ang aming mga hobby. Sabi ko nga dito, sana'y makahuli kami ng bayoko at makot on cam namin. Bago pa man mag alas 8 ng gabi ay nagsimula na nga kami ditong manghuli ng bayoko para naman kahit papano ay makarami. Excited na nga akong mamayoko dito at nakahuli nga si Yubo ng 20 peraso atang mga bayoko noong nakarang araw. Natawa pa nga ako dito kasi nakailang huli na ng bayoko sila Mare at Pare. Nag-volunteer din talaga ako na sumama kay Yubo dito sa kanyang pamamayoko para naman kahit papano'y sabi ko nga may pang-vlog ako. Matagal ko na nga talaga itong gustong i-content and syala, nagawa ko na nga ito ngayon. I'm so proud in myself, Charis. At sa wakas, after 1 million hours, uy tagal nun. Charis lang, minutes lang naman. Eto nga pala ang bayokong sinasabi ko sa inyo mga chinggu. Ito ay isang klase ng snail na edible naman o kinakain. Alam ko na ngayon kung bakit sobrang tagal ni Yubo kapag nangunguha sila ng bayoko ay talaga namang nakakapag-enjoy talaga lalo na kapag nakakahuli ka nito. Kapag namamayoko sila Yubo ay ilang oras talaga bago sila umuwi kaya naman alam ko na ngayon ang dahilan kaya hindi na ako mag-aalala. At nung makarami-rami na nga kami ng huli ay nagpasya na nga kaming umuwi at ito nga lahat ang nakuha namin. Binila nga pala dito ni Yubo kung nakailang bayoko kami, ewan ko baga ba't binibilang pa, ilulutuin lang din naman ito. Usually, ang mga bayoko ay madalas nakukuha sa gabi lalo na kapag maambon-ambon ang panahon. Natatawa pa nga ako sa part na ito dahil sabi ko nga maliliit ang halos nakukuha ko riyan. And fast forward, kinabukasan ay sinimulan ko na nga itong lutuin at ako'y nasasabik na talagang kumain. Pinakuluan ko na nga itong maigi hanggang sa ito'y lumambot nga. Isa nga rin sa purpose kung bakit ko ito niluto ay gawa nga ng Ninong Hazy. Sa Cavite kasi siya nakatira at walang bayoko doon kaya dito lang din sila nakakakain nito. Kapag ako'y nagluluto nga nito ay nilalabog ko nga itong maigi para di naman makunat kapag naluto na. Wala din ganito sa Samar kaya dito ko nga lang din ito natikman sa Quezon. Akala ko nga nung una ay nakakalason kaya alangan nga akong kumain nito. Naaalala ko pa nga nung unang kain ko nito ay pinagluto pa nga ako ng namayapang si Tatay Jake. Ganito nga pala ang itsura ng bayoko kapag natanggal na sa shell. At ganito nga pala ang itsura ng bayoko dito sa amin. Tingnan nyo rin at baka meron din dyan sa inyo. Minsan nga ay may nagtanong sa akin nito kung ito daw ba ay kuhol. Palapad nga po pala ang shape ng bayoko at pabilog naman po ang kuhol. Di hamak na mas makapal din po ang shell nito kaysa sa kuhol. Ang bayoko din po pala ay nakatira sa gubat at makikita sa mga layak o sa mga dahong pabulok na. Samantalang ang kuhol ay makikita sa tubig o hindi kaya sa palayan kagaya doon sa Samar. Ganito nga pala ang itsura ng bayoko kapag natanggal nga sila doon sa kanilang mga lagayan. Kung bago nga lang ito sa paningin mo ay talaga namang pandidirihan mo are. Pero kapag masarap ang luto at matikman mo na ay talaga namang uulit-ulitin. Kapag nagpe-prepare ako nito ay talaga namang mabusisi dahil ang dami ko nga tinatanggal dito. Tinatanggal ko nga lang pala dito ang kanyang bituka, harap at saka yung kanyang pinakalikuran. Yung harap nga pala ay ang kanyang ulo at ang likod naman ay ang kanyang parang puwitan. Yung ibang nagpe-prepare nito ay tanging bituka nga lang ang kanilang tinatanggal. Sobrang nasasabik na rin ako dito dahil matagal na rin ang huling kain ko nga nito. Medyo dumalang na rin kasi ang paglabas nitong mga bayoko kaya talaga namang mahirap na nga rin siyang hagilapin. Sabi ko nga kanina, isa sa mga dahilan kung bakit niluto ko nga itong bayoko ay dahil nga kay Ninong Hazy. Hindi pa nga ako nakakapaglinis sa mga sandaling ito kaya naman makakakita nga kayo diyan ng kaunting kalat. Si Ninong Hazy nga pala ang gumawa ng aming bubong doon sa nayon at dito nga rin sa kubo sa bundok. Shoutout po sa napakabait naming Ninong Hazy. Nagsimula na nga pala ako ditong magayat na ring mga rekado which is yung sibuyas, bawang at saka yung luya. Gusto ko nga palang may luya kapag nagluluto nga ako nitong bayoko para naman kahit papano'y mawala nga ang kanyang lansa. Mga chinggo, hindi ko pala naipakita sa inyo kanina na nilamas ko nga muna sa asin aring bayoko. Ang purpose nga pala sa paglamas nito sa asin ay para naman mawala ang kanyang mga laway-laway. At nang mainit na nga itong aking mantika ay sunod ko namang inilagay aring kawali. Uy, parang may mali ah. Ginagawa mo! At pagkatapos ay sunod ko namang inilagay aring bawang, sibuyas at saka aring luya saka ko sinangkot siya. Inantay ko na nga muna hanggang sa maging golden brown ito saka sunod ko namang inilagay aring aking hiniwa-hiwang bayoko. Isa nga pala sa masarap na recipe na ring bayoko ay ang adobo sa gata ay talaga namang mas masarap ko talaga iyon kaso wala nga kaming niyog sa mga sandaling ito for today's video. At nang masangkot siya ko nga itong mabuti ay sunod ko namang inilagay aring paminta, bitchin at saka aring toyo. Noong una ay si Yubo pa nga ang nagluluto nito para sa akin dahil noong mga time na iyon ay talaga namang mahal na mahal niya pa nga ako. Ganon naman talaga ang buhay kapag nag-uumpisa ay talaga namang mahal na mahal pa. Kaya naman sa mga single dyan mag-isip-isip muna bago mag-asawa. Charis!
Nagtulong na nga pala dito ang aking yubo at si Ninong Hazy na talian nga ring aming yero para kahit papano kahit tumangin ay hindi nga ari madadala. At nang matuyo na nga itong aking adobo ay naglagay na nga ako dito na ring aking mantika. Gusto ko kasi talaga ng malatik-latik na version nito kaya naman ganito talaga ang ginagawa ko. At dahil hindi na nga nakatiis ang yung chinggo ay talaga namang tumikim na nga ako dito. Nakalimutan ko nga pala kanina na maglagay nitong laurel kaya ngayon ko nga lang ito na ilagay para naman kahit papano ay mabango nga itong aking adobo. At ito na nga pala ang inaantay ko, ang malatik-latik talaga itong aking adobo. Masarap nga din pala sa sisig itong bayo ko, sayang nga lang at wala nga akong mga rekado dito sa bundok. Hindi nga pala ako nakapag-almusal sa mga sandaling ito kaya namang habang ako'y nagluluto ay talaga namang kalam ng kalam mga aking sikmura dini. Kaya't ano pa ang hinihintay nyo? Kainan na mga chinggu. Pagpatak nga ng hapon ay bigla namang bumuhos aring malakas na ulan. Sa kung ano nga kaganda ang panahon ng umaga ay gano'n naman kasama sa hapon. Kaya no choice, andito nga kami lahat at nagsisiksikan nga dito sa habong. At dito ko na nga tatapusin itong aking mini vlog for today's video. Maraming salamat po sa inyong panonood. God bless!